Breaking news po mga kababayan ako, BP Sara nagwala. Galit na galit na. Sinampahan na ng kaso itong si Madriaga, sila Trillanes at Dilima. Nako mga kababayan ko, ito na ang panggulpi di gulat ni Sara Duterte. Mga kababayan ko, nako pakinggan po natin ang balitang ito dito sa Balita 5. Nako po, yari na, nagtakbuhan na ang mga dilawan. O pakinggan muna natin kay General Macanas po kung ano pong masasabi niya. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Sabi nila, breaking news. Ano? A reliable source has told PGMN that Vice President Inday Sara Duterte will be filing a perjury complaint today, March 4, versus Ramil Madriaga at the Office of City Prosecutor of Taguig. Ayan mga kababayan ko. So legit ba ito mga kababayan ko? Tignan po natin sa mga mainstream media kung ito ay tinutukan nila itong pasabog ni Inday Sara. Ito po mga kababayan dito sa News 5. Ano ba ang nangyari? Para makita natin ng maaksyon. Malagulpihan na ginawa ni Sara. Natakot si Trillanes at Dilima. Lalo si Madriaga. Halaka. Personal na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Taguig Prosecutor's Office para idemanda ang umano'y dati niyang aide na si Ramil Madriaga. Legit At na. para nga sa detalye, may express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan? Ayan na mga kababayan ko. Yes, Nikki, kaalis lamang ni Vice Legit President na. Sara Duterte dito sa Taguig City Prosecutor's Office kung saan siya nga mismo yung naghain ng reklamo o kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang pagkakaugnayan niya dito kay Madriaga na siyang pinaka sasangkalan sa kanya naman sa kanyang testimonya laban kay VP sa ginagawa nga ngayon na House hearing or House of Representatives na impeachment complaints tungkol dito, no? Merong 5 testigong kasama o bit-bit ang kampo ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office na silang magbibigay linaw na wala ngang kaugnayan ang Vice Presidente dito kay Madriaga. Meron din silang mga nakuwang certification sa offices ng Office of the Vice President, Department of Education, maging sa Vice Presidential Security Group na nagsasabing hindi nila naging empleyado o may kaugnayan nga sa kanilang mga tanggapan itong si Madriaga. O yan mga kababayan ko. Kasi ito po yung bata-bata ni Trillanes at Dilima. Kung ano-anong mga tanim witness ang ginagawa nila. At ito pa, ang masama dito. Ginagamit niya po ang Iglesia ni Cristo, itong si Madriaga. Nagpapakilala na siya ay masiglang kaanib. Paano ka naging masiglang kaanib kung isa kang nasa preso? 'Di ba? Masiglang kaanib pero gumagawa ng masama. May ganyan bang Iglesia ni Cristo? Kaya nasupalpal ni Marcoleta ito mga kababayan. Para daw maging legit, gamitin ko yung Iglesia ni Cristo. Sinong maniniwala sa'yo, Madriaga? Yan, gulpi sarado ko kay Sara. Yan, mabubulok ka sa bilangguan. Nako po mga kababayan ko, nanginginig si Trillanes, si Dilima. Nako, nagtatago na yata. Sabi ng mga, sabi ni Jason Tonto. Nako, nagtago na si Trillanes. Si Diliman nag-iiyak na halaka. Yari na. Natanong natin si VP Sara at ang kanyang abogado kung bakit ngayon lamang naghain ng perjury case laban kay Madriaga, bagamat matagal na itong sinasabi niya mga revelasyon at alegasyon niya laban nga sa bise. Ang sinabi at tugon lamang dito ng abogado ng Vice Presidente, hindi do kasi ito yung prioridad ni VP Sara nung una, kaya mariin lamang niya tinatanggi ang kanyang kaugnayan at pagkakakilalan nga dito kay Madriaga. Pero ngayon daw, dapat nang matuldukan daw yung mga
imbentong kwento, yan yung exact words sa sinabi nila, patungkol sa mga ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. At nagsabi rin sila na handa silang magsampa pa ng iba pang mga reklamo na maaaring mag-ugnay daw kay VP Sara maliciously sa mga iba pang mga pagkakataon. At O isipin nyo mga kababayan ko, nako, gulpi sarado. Dapat ganito ang ginagawa. Di ba yung mga 18 na Marines? Benny Bante, inahamon kita, kasuhan mo yung 18 Marines. Bakit ka sinama dyan sa listahan nila? Para magkaalamanan kung totoo ang sinasabi nila. Pero pag hindi guilty, Erwin Tulfo, magpa-imbestiga ka na. Ping Lacson, magpa-imbestiga ka na para malaman, magkaalamanan kung sino nagsasabi, kung sino sinungaling sa inyo. Kasi itong si Erwin Tulfo, aba, mariing tinututulan niya na paimbestigahan ang ng Blue Ribbon Committee. Kasama niya ni Pinky. Wag na daw imbestigahan kasi nga kasinungalingan lang daw. Paano niya nasabi na kasinungalingan? Mga bobo! Yan ang sabi ng komento. Bobo ka, Erwin Tulfo. Pinky, bobo ka. Ayan yung nagsasabi sa komento. Galit na galit. Binabasa lang natin. Nasasabihin nyo magiging sarswela, magagamit ang Senado. O tignan nyo si Sara. Ibig sabihin, kumpiyansa ito na walang kasalanan. Ganyan dapat. Matapang. Hinaharap ang problema. Ipinagtatanggol ang sarili. Hindi sasabihin lang ngayon, yan ko na yan. Gagawin lang naman sarswelang Senado. Bobo! Di ba mga kababayan, sinong hindi mabibisit dito kay Tito Soto at si Tito Soto, patunayan mo rin na hindi totoo ito. Kasuhan mo si Madriaga, si Madriaga tuloy, kasuhan mo. Itong 18 na Marines, hinahamon ka ni Mike Defensor. Mag-file kayo ng kaso ng perjury, ng paninirang puri para malaman kung sino nagsisinungaling. Itong si Lacson, hindi pa nakakagawa ng report niya sa Blue Ribbon Committee kung sino talaga ang may sala. Abay nakagawa agad ng report dito sa 18 Marines. Abay naging mathematical henyo pa ito. Kung ano-anong mga variation ang sinasabi, yung computation ng pagkakarga at pagdi-deliver ng mga pera, alam na. Ba't ayaw mong pa-imbestigahan, Lacson? Tumanda ka na walang alam. Kung kailan ka tumanda sa gumawa ng kalokohan, yan, nasira tuloy pangalan mo. Nako, yan, nasabi ni Santos ng San Pablo, galit na. Dapat ganyan. Gayahin nyo si Sara. O kasuhan nyo yung mga naninira sa inyo. O kasuhan nyo yung 18 Marines kung kaya nyo. Kasi ayaw nyo na magpa-imbestiga kasi totoo. Ayan, nakakuyog tuloy kayo ng taong bayan. At nang matanong din natin si VP Sara kung anong reaksyon niya dito sa usapin sa impeachment complaints laban sa kanya sa House of Representatives, ang tugon lamang niya, hindi doon niya ito minomonitor dahil hindi rin doon niya ito prioridad sa ngayon or ng Office of the Vice President dahil busy raw sila sa iba pa mga gawain ng pangalawang Pangulo or natanggapan ng pangalawang Pangulo. Mabilis lamang ang itinagal ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office at kung sakasakali na siya ay kailanganin daw na bumalik, handa raw siyang humarap ulit dito sa Taguig Prosecutor's Office para nga sa kasong isinampa laban kay Ramil Madriaga. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Ayan mga kababayan ko. Ngayon, magbasa tayo ng mga kababayan natin na galit na dito. Kay Trillanes, Dilima, Pinky Lacson at si Tito Soto. Dapat kung hindi totoo, di kasuhan nyo. Sasabihin nyo naninirang puri, perjury. Gawa-gawang kwento, kasuhan nyo yung mga nagsasabi ng hindi totoo kung kaya nyo. Kasi nga, guilty kaya ayaw nyong magpa-imbestiga. Lacson, guilty ka din? Nagtatanong lang. Perjury daw, file case to Grace Piatos and friends as well. Lala ka, mga tangalista. DCMM yan, Sara yan, ina ng kasinungalingan. Hala ka, mga tangalista, bobo.
Tama yan, magdala yan ng hinayupak na Madriaga na yan, convicted kasi yan. Yari ka na. O, yari na si Trillanes daw, magdemanda kayo para malaman ng taong bayan. Tignan natin kung sino nagsisinungaling. O, takot yan kasi invento na, impeach na kasi. Nako, nag-iimbento daw si Sara. Mga tangalista talaga. Ewan ko anong nakain ng mga ito. Ilang bigas ba binigay sa inyo? Ba't hanggang ngayon mga bulag-bulagang kayo, mga kupal kayo? Ayan ang sabi sabi ni Doris Barnatya ng San Juan, Pangasinan. Dati akong tangalista pero hindi ako bobo, hindi ako tanga, hindi ako bulag-bulagan. No? Kinukuyog kayo ng sarili yung mga kakampi na tangalista. Ayan, BP, ginulo mo sarili mo. Aba, mga tangalista. Sana gumaya ka na sa kay BP Lenny kahit dinudusta ng tatay mo. Tuloy ng trabaho. Ala ka, mga tangalista, mga bobo din ito. O, tignan nyo mga kababayan na nanggagalaiti mga tangalista dito. Ala ka. O, tignan natin dito kay General Macanas. Ano masasabi niya dito? Ito na. Romesbak na po ang O, tignan ating nyo. butihing BP Sara. O, itong mga dito. Sabi, additional comments. Sabi ni Peanut Gallery, the Vice President will be accompanied by her supporting witnesses and her counsel, Attorney Paulo Panelo. O, kita nyo yung anak ni Panelo. O, anong sabi sa mga komento? Yung tumatawag din sa kanya ng Inday Lustay, kasuhan din. Yan, kasuhan yung mga yan. Diba? Tama lang yan, masyado na nilang binababoy pagkatao ni BP. Ayan, tama, binababoy kasi. Tama ka, General and the Wonders Philippines. Naging tahimik si BP Sara at lumikom ng mga ebidensya bago siya magsampa ng kaso. Yan, tama, napakatalinong hakbang. Go, 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 BP, will you always fight those who humiliated you at matauhan sila. Tama, para tumigil na si Trillanes na bakla. Hala ka, bakla daw, hala ka. Sinagsabi, good job, BP Inday Sara, good job. Dagitin mo lahat ng mga taong naninira sa mabuti mong pagkatao at serbisyo. Ayan, mga tangalista, makinig kayo. Ayan na, sobra na kasi ang ginagawa sa kanya. Komo di kumikimukubo. Si BP noon, stop ang paninira sa kanya ngayon. Yari kayo. Sasampa ng kaso si Madriaga ni BP. Sana magdusa siya sa kasinungalingan. Ayan, mga kababayan ko, bakbakan na ito. So ngayon po mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? O, check pa natin. Mon, ito ngang affidavit na hinihain ni Ramil Madriaga, no, isa sa mga ginagamit sa impeachment. So ano kayang pwedeng maging epekto nito sa impeachment complaints laban sa vice? Ang pinakasinasabi kasi ng kampo ng Vice Presidente na ang mga pahayag o testimonya ni Ramil Madriaga at ang mga alegasyon na nag-uugnay daw sa pangalawang Pangulo ay technically, politically motivated. Kaya lumalabas daw dito sa kasong ng perjury na isinampa ng kanilang kampo laban kay Madriaga na walang katotohanan lahat ng sinasabi daw nito at dapat na daw talaga itong matuldukan. At kung sakasakali ito ay magagamit din daw ng kanilang depensa in case na hingan na nga no, ng kampo naman ni VP Sara sa House of Representatives kung sakaling magtuloy na ito sa hearing. O ayan mga kababayan ko, dapat ganyan. Nagsasampa ng kaso. O tignan nyo yung mga binanggit ng mga 18 ni Marines. Dapat ganyan ang gawin nyo gaya ni Sara. O dinimanda ngayon para malaman kung sinong nagsisinungaling, sino nag-iimbento dito. Kaya Ping Lacson, gumising ka na sa pansitan, natutulog ka. Ano na, Pinky? Abay, gumising-gising ka na, yung best friend mong si Tito Soto, kumobra ng 5 maleta, sabi ng mga 18 Marines. Paimbestigahan mo na. Nagmamagaling ka kasi, hindi ka naman magaling. Investigador ka lang, hindi ka naman magaling. Mas magaling pa si Marcoleta sa'yo. Mula nung inagaw mo ang liderato sa Blue Ribbon Committee, kayo ni Tito Soto, nagkahetot-hetot na ang investigation hanggang ngayon. Walang nangyayari sa ginagawa nyong pag-iimbestiga. Puro pagtatakip ito, ikaw yung tapal king dito. O ba't ayaw mong pa-imbestigahan ito, Lacson? O gayahin mo si Sara?
'Di ba mga kababayan ko? Oh, for transparency for a better democracy. Mga kababayan, mabuhay po. Kung umabot kayo sa bidyong ito, magbabanggit ako ng mga ilang pangalan dito para bilang pasasalamat. Ayan, sabi ni Holito Osinar, takot ilan maleta ba nakuha mo? Oh, Ping Lacson. Sinasabi ilang maleta ka din. Yari. Good evening, Wonder Philippines. Gaspar Beltran ng Cebu. Ayan. O di ba? Tingnan nyo mga kababayan ko. Karma silang lahat. Laglagan na. Yan. Pagka nagkataon, naglalaglagan na sila. Yari na kawatan dyan. Yari kayo. Sabi ni Pedro Guerrero. Huling-huli na kasi. Sabi ni Wilfredo Saenz. Shout out sa inyo mga kababayan na. This is the Wonders Philippines for transparency for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan. Sana makamtan natin ng isang hustisya, isang katwiran. Suportahan po natin lagi yung mga lumalaban para sa atin. Okay po? Salamat po.